Jason POV. Sobrang saya ko nang pumayag si Emma na magpakasal sa akin, sobrang saya ko dahil yung pangarap ko kasama siya, ay matutupad ko na kasama ng mga anak naming dalawa. Alam kong hinihintay niyang gawin ko ang bagay na ito, pero bakit kung kailan handa na akong ibigay ang dapat na para sa kanya, ay saka naman siya nasa ganitong sitwasyon, kung saan hindi ko alam kung ano ang dahilan. Ang saya-saya ko sana, dahil pumayag na siyang makasal sa akin, pero lahat ng sayang naramdaman ko biglang naglaho, nang makita kong nahihirapang huminga si Emma, at matamba sa mga bisig ko. I tried to wake her up, dahil baka kasi niloloko niya lang ako sa pag-aakalang umatake na naman ang pagiging pilya niya, pero kahit anong gawin ko, ay hindi siya gumising sa panggigising na ginawa ko. Mabilis ko siyang binuhat, para dalhin sa sasakyan ko, at dahan-dahan ko siyang isinakay, saka mabilis kong pinaharurot ang kotse ko patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa biyahe papuntang ospital, ay ang daming tanong na umiikot sa utak ko, anong dahilan bakit bigla siyang nawalan ng malay, may sakit ba siyang tinatago na ayaw ipaalam sa aming lahat, kung meron man bakit hindi ko nagawang matuklasan iyon, samantalang ang tagal na naming nagkakasamang dalawa. Pagdating sa ospital ay mabilis akong sinalubong ng mga nurse, at igiya si Emma papuntang emergency room. Sorry sir, hanggang dito na lang po kayo, antad ng nurse sa akin nang ipasok si Emma sa isang kwarto. Kailangan ako ng asawa ko miss, papasukin niyo ako. Galit kong tugon sa nurse. Calm down sir, gagawin namin ang makakaya namin, for now maghintay lang muna kayo dito, antad sa akin ng babaeng sa tingin ko ay doktor. Palakad-lakad lang ako sa waiting area, malapit sa emergency room nang humahanggos na dumating si Shelo, kasama ang mga magulang ni Emma at ang magulang ko. Where she is? Nag-aalalang tanong ni Shelo. What happened to her? May sakit ba si Emma? Tanong naman ni Tita Sierra. I don't know what happened to her. Kanina lang ay sobrang maayos si Emma, medyo kalmadong antag ng mommy ko. We'll be fine. Kalmadong antag ni Reg na best friend ni Emma, pero umiiyak. Where's the kid's mom? Tanong ko sa mommy ko nang maalala ang mga anak ko. They're fine son, don't worry, antag ni mommy. Lahat kami ay tahimik lang na maghihintay sa labas ng emergency room, habang ako ay palakad-lakad lang, ay naghihintay sa paglabas ng nurse o doktor na tumingin kay Emma, at makalipas nga ang kalahating oras, ay lumabas na ang doktor na nagsabi sa akin kaninang gagawin nila ang lahat ng makakaya nila. Who's the family of Emma Sanchez? Seryoso nitong tanong, dahilan para magtayuan ang lahat ng kasama kong mga kapwa nag-aalala sa kalagayan ni Emma. Just calm down everyone. What happened to my daughter? Ang dad ni Emma. Is she fine doc? Where is she? Sunod na tanong naman ng mommy ni Emma. Who's the husband? Seryosong tanong ng doktor, dahilan para mapalingon ako sa kanya. Okay lang ba siya doc, pwede na ba naming puntahan siya? Tanong ko sa pinaka-kalmado kong boses. Huminga muna ng malalim ang doktor, saka kami tinignan isa-isa bago tuluyang nagsalita. The patient needs to undergo an operation immediately, may sakit sa puso ang pasyente, antag ng doktor. Tila nagunaw ang mundo ko sa sinabi ng doktor. What? Sabay-sabay na sabi ng lahat. You're lying, maayos ang pinsan ko, kaya malabong may sakit siya. Galit na antag ni Shelo. 100% sure Mr. Allman, she's suffering a heart disease for almost 5 years. I know that because I'm the one who always check on her, at kailangan na siyang operahan sa lalong madaling panahon, dahil masyado ng damage ang puso niya. I need an immediate answer from her family, especially from her husband, because Emma is pregnant, so decide now or else you guys might lose them. Seryosong antag ng doktor. She's what? Pasig akong tanong dahil sa gulat. She's pregnant at sa mga oras na ito, dalawa silang nasa panganib, so decide now. Inis na tugon ng doktor. Gawin niyo ang lahat ng dapat gawin doktora, mag-iintay kami sa resulta, kalmadong sabi ng daddy ni Emma, dahilan para magmarcha ang doktor pabalik sa loob ng kwartong pinagdalhan kay Emma. Tila hindi ko maproseso ang mga nangyayari sa mga oras na ito, kanina lang ay magkahalong saya at sobrang kaba ang nararamdaman ko, dahil baka hindi pumayag si Emma sa alok kong kasal, pero ngayon halos wala akong maging kibo,
dahil napuno ng takot ang puso ko, natatakot akong baka bigla na lang bawiin sa akin si Emma, at ang magiging baby namin, bagay na ayokong mangyari. Hindi mo alam ang bagay na ito, Shelo? Tanong na antag ni Tita Sierra habang umiiyak. Wala akong alam, dahil palaging okay si Emma sa tuwing umuwi ako sa bahay niya, at ang syong ako para hindi malaman ang bagay na iyon. Si Shelo. This must be the reason why she fainted when giving birth to the twins, pero ang sabi niya sa akin, dahil lang sa kaba, oh God wala sanang mangyayaring masama, umiiyak na antag pa rin ni Tita Sierra. Lumipas ang 2 oras, at nanatili kaming lahat sa waiting area. Kung saan hinihintay namin na bumalik ang doktor na nag-asikaso kay Emma, na siya mismong nagsagawa ng agarang operasyon sa puso nito. Pilit akong kinakausap ni Mommy, pero mas pinili kong manahimik at hindi kumibo, dahil sa totoo lang natatakot akong baka may mangyaring masama kay Emma. Na sana ay huwag naman, marami pa akong gustong gawin kasama siya, babawi pa ako sa mga pagkukulang at pagkakamaling nagawa ko para sa kanya, kaya sana ay maging maayos siya. Ikakasal pa kaming dalawa, at tutuperin ko yung pangarap niyang makasal sa akin dahil mahal niya ako, at mahal na mahal ko siya. Matapang siya, alam ko iyon, kaya nasisiguro kung lalabanan niya ang sakit na iyon, magiging maayos siya para sa kambal naming anak na naghihintay, at umaasa uuwi siya ng maayos, magiging maayos siya dahil alam niyang umaasa ako, at higit sa lahat magiging maayos siya, dahil alam niyang maraming malulungkot kapag nawala siya. Ngayon pa lang niya nararanasan yung buong pagmamahal, mula sa lahat ng taong mahal niya, kaya sana lumaban siya hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa aming lahat na mahal siya. Nang makita kong bumukas ang pintuan ng operating room, ay mabilis akong tumayo para salubungin ang doktor, at malaman ang resulta ng operasyon na isinagawa kay Emma. Doc, how's the operation? Is she fine now? Is the baby safe, Doc? Kalmado kong tanong na punong-puno ng pag-asa, pero hindi ko makitaan ng kahit anong reaksyon sa mukha ang doktor. I'm sorry, nakayuko nitong antag. What do you mean, Doc? Si Mommy. The baby can't make it. She's gone. I'm sorry. Papa, ano pong nagustuhan niyo kay Mama, bakit mahal na mahal mo siya? Tanong ng anak kong si Flynn, sabay lapag sa mga bulaklak na hawak na dala namin dito sa sementeryo. Sobrang in love ka ba kay Mama noon pa? Segundang tanong naman ng anak kong si Feliz. Here we go again? Nagtatanong na naman kayo, kung gaano ako ka-in love sa mama nyo. Natatawa kong antag sa 2 anak ko, na ngayon ay 10 taong gulang na. Pinagpagan ko muna ang lapidang kaharap ko, saka sinindihan ang dalang kandila, bago tuluyang humarap ulit sa mga anak ko. Nagustuhan ko ang mama nyo, kasi sobrang bukal ng puso niya pagdating sa mga taong mahal niya, kahit minsan nasasaktan na siya. Mahal ko ang mama nyo, dahil mahal ko siya, walang sapat na dahilan, basta siya yung laman ng puso ko mga anak. Nakangiti kong antag pabalik sa mga anak ko, sabay lapag ng dalang pagkain sa ibabaw ng lapida, na isa sa paboritong pagkain ng mahal kong asawa. Nandito kami ngayon sa sementeryo, para magpalipas ng oras, habang paulit-ulit na tinatanong sa akin ni Flynn at Feliz, kung bakit mahal ko ang mama nila, halos araw-araw ay nandito kami, dahil sa kagustuhan ng 2 anak ko. Papa, thank you kasi minahal mo po ng sobra si Mama, kahit na medyo na late ka. Akala namin noon lagi lang siyang mag-isa, buti na lang po nagtagpo tayo, ang anak kong si Flynn sabay kagat sa hawak niyang sandwich. Sayang wala si Mama, mas masaya sana kung nasa tabi natin siya, at nakakausap tungkol sa mga bagay na napagdaanan niya. I'm so proud to her pa, kinaya niya po ang buhay kahit naging mahirap para sa kanya, si Feliz naman sabay higop sa dalang shake. Nakakatuwa lang isipin, na kahit mga bata pa ang mga anak ko, ay palagi nilang naaalala ang mga bagay na nagawa ni Emma para sa kanila. Basta lagi niyong tandaan na kahit anong mangyari mahal kayo ng mama niyo, at lahat ng nagawa niya ay para sa inyong dalawa, para sa atin dahil mahal niya tayo. Magpaalam na kayo sa kanya, kailangan na nating umuwi, babalik na lang ulit tayo para dalawin siya, at kwentuhan ng mga nangyari sa araw niyong magkapatid. Antag ko sa 2 anak ko, sabay himas sa lapidang kaharap ko. Uwi na kami bukas ulit Thank you so much for everything. Asal ko pa bago tuluyang tumayo. Pag-alis namin ng mga anak ko sa sementeryo, ay minabuti kong dumaan muna sa isang fast food resto,
kung saan isa sa mga paboritong kainan ng asawa ko, bagay na palaging nagpapaalala sa akin sa kanya, lalo na ngayon. Nang makauwi kami ay agad kong pinarada ang sasakyan sa harap ng bahay, saka inalalayang bumaba ang dalawang anak ko, na agad naman nagtatakbo papasok ng bahay. Mama, may dala po kaming pagkain para sa iyo, malakas na untag ni Felice nang makarating sa living room ng bahay namin. Nadatnan ko ang asawa kong si Emma, na busy sa paghele sa bunso naming si Ferlan, na ngayon ay nasa 5 buwan na ang edad. Nakangiti niya akong sinalubong ng halik sa mga labi, pagtapos na halikan ang panganay naming kambal na nasobrahan sa ingay, dahilan para magising ang kapatid nila. Mabilis kong kinuha si Ferlan mula sa bisig niya, para patahanan nang sa ganoon ay makabalik sa pagtulog. "Love, you visit grandma again?" Tanong niya sa akin. "Yes love, gusto kasi ng mga anak mo, kaya dumaan kami sandali," tugon ko sa tanong niya. Araw-araw ay sobra-sobra ang pasalamat ko, dahil himalang nabuhay si Emma matapos na ideklarang wala na siya, at sabihin ng doktor na hindi naging successful ang operation na ginawa sa puso niya. Higit sa lahat na pinagpapasalamat namin, ay nabuhay ang baby namin sa sinapupunan niya. Sabi ng iba, swerteng nabuhay ang asawa ko, pati na rin ang dinadala niya, pero sabi ko talagang hindi niya pa oras, dahil marami pa kaming gagawing dalawa ng magkasama. We got married in a very simple way, that is only exclusively open for our friends, relatives and family. Hindi kami nagpakasal sa engranding paraan, dahil ayaw ni Emma, pero kung ako ang papipiliin, engrandi ang gusto ko. Kaya lang ay gusto niyang madalian din, dahil natakot siyang baka kung ano na naman daw ang mangyari, oras na patagalin pa naming dalawa. 5 years had passed simula nang maoperahan siya, at masasabi kong swerte ang asawa ko, bukod sa swerte ako sa kanya, dahil tuloy-tuloy na naging maayos ang lagay niya. Sa 5 taon na lumipas mula nang ikasal kaming dalawa, bumalik siya sa pag-aaral, at kalaunan nagtayo siya ng sariling negosyo niya na sinuportahan ko. Sa bawat araw na lumipas sa buhay naming dalawa bilang mag-asawa, wala na akong mahihiling pa. Lahat ng bagay ay ipinagpapasalamat ko sa Diyos, dahil binigyan niya ako ng pagkakaon na makabawi, at makasama ang babaeng gaya ng asawa ko, babaeng sobrang tapang at tatag sa buhay. Sa 5 taon na kasal kami, araw-araw pinaramdam ko sa kanyang mahal na mahal ko siya, at ganoon rin siya sa akin. Naging mahimbing na ang tulog ng bunso namin, kaya naman dahan-dahan kong ibinaba sa crib niya, at agad na nilapitan ng asawa kong tahimik na nakatunghay sa kawalan, kaya naman agad ko siyang niyakap mula sa likuran, at hinalikan sa pisngi niya. "I love you love," antag ko sabay halik sa tungki ng ilong niya. "Mahal din kita Jason, mahal na mahal," antag niya pabalik sa akin, saka mabilis na yamakap rin sa akin. Ang sarap lang talaga palagi ng pagmamahal, kapag palagi nating pinipiling maging masaya sa taong gusto nating makasama habang buhay. Masasabi kong masaya ang pamilyang binuo naming dalawa ng magkasama, na punong-puno ng pagmamahal mula sa asawa kong si Emma. Nasaktan man kaming dalawa noon sa magkaibang paraan, sa huli nahanap namin ang tamang lugar ng puso namin sa isa't isa. I'm a lucky man having Emma in my life. I'm a lucky one, because I had the chance to love a woman named Emma Sanchez, a woman who made my life so happy. Thank you love sa pagmamahal mo sa amin ng mga anak mo, I'm so lucky being your wife. I love you Jason, antag ulit ng asawa ko. Ako ang swerte kasi kung hindi dahil sayo, hindi ko malalaman na mahal kita, at kung hindi dahil sayo hindi ako sasaya ng ganito. Mahal kita, kasi ikaw ang asawa ko, at mas lalong mahal kita dahil kailanman hindi ka napagod na mahalin ako. Araw-araw ikaw ang pipiliin kong mahalin. Noon akala ko iisang babae lang talaga ang pwede kong mahalin, kahit pa sobra akong nasaktan, at naghintay ng matagal, pero hanggang akala ko lang pala ang bagay na iyon, dahil ang babaeng nakilala ko noon na sinumpa ko pang hindi ko gugustuhin at mamahalin, ay ang babaeng mahal na mahal ko ng sobra ngayon. I promised myself back then, not to fall in love with someone like you, but you came unexpectedly and unfortunately, I fell in love with you, kahit palagi mong sinasabing you're not worth it for everything. Palaging ikaw ang pipiliin at mamahalin ko, dahil iyon ang tunay kong nararamdaman, at dahil worth it kang paglaanan ng pagmamahal. I love you Mrs. Emma de Alves.